sa lahat. Yahweh, maraming salamat sa panibagong taon na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, na muli ay may pagdiwang namin ang iyong anibersaryo sa lugar nito. Maraming taon na kami ay nakaranas ng mga kahirapan, pag-uusip, at mga pagsubok sa buhay. Ngunit nagpapasalamat kami o Diyos dahil ito po ay aming napagtagumpayan sa pamamagitan ng habag at tulong biyaya niyo po sa amin. Minsan pa po ay magdalangin niyo po ang sasaluhan namin ng iyong salita, maghatid na mga ito ng kalakasan, inspirasyon at pag-asa. At muli, kung kami man po ay makaranas ng mga pagsubok at mga trials and testings sa aming faith, wala po kami ibang lalapitan at kakapitan, kundi ang pangalan ng Yahweh Missionary. Sa iyo lahat ng kapurihan at salamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. Sige po, kung kayo po ay may dalang Bible, mga kapatid, kayo po yung aking inaaniyahan na ito'y buksan sa sulat ni Pedro, kabanatang 4, unang sulat ni Pedro, kabanatang 4, talatang 12 hanggang 16. 1 Peter chapter 4, verse 12 to 16. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na parang ito'y hindi pangkaraniwan. Sa halip, magala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ng Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kaniyang kaluwalhatian. Pinagpala kayo kung kayong kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sinuman sa inyo dahil sa siya'y mamamatay pa, magnanakaw, salarin o pakialamero. Ngunit, kung kayo ay magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag niyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglayin niyo ang pangalan ni Kristo. Mga minamahal ko mga kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos. Sige po, palakpakan po natin ang pagkakabasa ng kanyang salita. Praise the Lord! Pwede po kayo magsuko sa presensya po ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Pakibati po muna ang inyong mga kapatid. Sabihin mo, Happy Anniversary! Happy Anniversary! Yan po. Kaninang umaga, tinanong ko po si Brother Gilbert kung ano ang theme ng anniversary. Kasi nag-iisip ako ng ano bang itotok ko. Tinignan ko yung first reading ng araw na ito tungkol po sa kay Melchizedek. Melchizedek kung saan maraming naniniwala na si Melchizedek sa panahon po ni Abraham, siya rin po ang Panginoong Jesucristo kasi ang pagpapakilala sa kanya ay King of Righteousness and High Priest. Ganun din po kasi ang ating Panginoon. Pero habang inaaral ko, medyo malalim. Parang sabi ko, parang hindi bagay sa anniversary, baka tulugan ako ng tao. Kaya tinanong ko po si Brother Gilbert, ano ba ang tema ng kay Sarah, ngayong anniversary nila? Pagkabasa ko naman, medyo nagulat ako. Kasi ang nakalagay ay pagsubok at pagtukso. Parang natakot ako. Parang sabi ko, hindi ko na lang tinanong. Pagsubok. Kasi parang kakagaling ko lang sa pagsubok eh. Nung Friday, hospital yung anak ko eh. At yung nung huli ako nag-talk ng pagsubok, talagang puro pagsubok din yung aking tinawag. Anyway, bibigyan ko po kayo ng ilang mga reminder kung bakit inaalaw ng Diyos na ang tao ay makaranas ng pagsubok. Amen? Sinabi naman po dito ni Peter na kung kayo ay nagdaranas ng kapighatian, ng pag-uusik at ng paghihirap, dahil sa kayo ay Kristiyano, magalak kayo. Huwag niyang ikahihiya. Alam niyo, dumating sa punto ng buhay ng tao, minsan napapatanong tayo. Bakit sa dinami-dami, ako pa?
Naitanong nyo na ba yan? Nagsisimba naman ako. Kumpara naman sa kapitbahay ko, mas matino-tino naman ako. Naglilingkod naman ako. Pero bakit hinayaan ng Diyos na maranasan ko ang ganitong klase ng pagsubok? Yan po ay mga tanong na mahirap sagutin. Amen? Yan po ay mga tanong na mahirap i-explain. And sometimes, yan po ay mga question na hindi po meant na sagutin, mga kapatid. Katulad na lang po ni Job. Si Job po ay isang matuwid na tao. In fact, ipinagmamalaki pa siya ng Diyos sa harapan ni Satanas. But God allows Satan na siya po ay kantihin. Amen? Hinayaan po ng Diyos na magdanas po siya ng katakot-takot na pagsubok sa buhay na kung titignan po natin ay hindi niya naman deserve dahil nga siya ay namuhay ng matuwid at mayroong pong takot sa Diyos. So katulad po ni Job bilang tao, nagtatanong din tayo sa kanya no? We demand some explanation. Amen po? Amen. But in the end, alam niyo po si Job never received a direct answer coming from God. Kasi nung siya ay nagtatanong, ipinaalala sa kanya ng Diyos kung gaano siya kaliit. Sabi niya, nandyan ka na ba nung likhain ko ang kalawakan? Nandyan ka na ba nung i-design niya ko ang mga bituin? Nandyan ka ba nang gawin ko ang araw? Hindi sinagot ng Diyos yung mga hinaing o complaint ni Job, pero ipinapaalala nito sa kanya na wala tayong karapatang questionin siya kapag nagdaranas na tayo ng kahirapan, ng pag-uusig. Kasi hindi naman natin kine-question ang Diyos once na tayo ay masagana. Di ba ho? Pag tayo halimbawa ay pinagpapala sa buhay, kine-question ba natin ang Diyos na, Lord, ba't naman ako? Pwede naman yung kapitbahay ko na lang. Pag ang lakas-lakas natin, hindi naman natin tinatanong ang Diyos na, Lord, bakit niyo ako biniyayaan ng magandang kalusugan? Hindi naman ako karapat-dapat. Hindi po tayo nagtatanong na gano'n. The same manner, hindi rin po natin siya dapat tanungin kapag nakakaranas na tayo ng mga hindi magagandang pangyayari sa ating buhay. Kasi nung likhain ng daigdig na ito, wala pa tayo. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya mauwi po tayo sa conclusion na mabuti man o masama, bata man o matanda, mayaman o mahirap, nagsisimba o hindi, makakaranas at makakaranas ng mga pagsubok sa buhay. At sa hapon nito, mga kapatid, ay tatangkayin po nating alamin sa abot po ng ating makakaya at mauunawa kung bakit ipinapahintulot ng Diyos na makaranas tayo ng pagsubok or ng trials. So, first of all, trials is inevitable. Sabihin niyo nga po, inevitable. Pag sinabi kong inevitable, hindi maiiwasan. Amen? Sabi po ng John 16:33, sabi ng Panginoon, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Why? Because the world is under curse, mga kapatid. Marami pong imperfection dahil nung likhain po ito ng Diyos, mga kapatid, bagamat ito ay perfect, pero dahil po sa ginawang na kasalanan po ng ating unang mga magulang, nag-iba po ang naging resulta sa creation na ito, mga kapatid. Isipin niyo, napakaganda ng plano ng Diyos para sa tao. Pero nung nagkasala po si Adan at si Eva, nadamay po ang lahat. Amen? Nadamay ang mga hayop. Alam niyo ba, lahat ng hayop noon, kahit leon ay maaamo, kahit oso ay maamo, pero nung kinurse ang sangkatauhan ng mga kapatid, pati yung mga hayop ay naging mabangis at mailap. Yung mga bulaklak, yung mga halaman, nung na-curse ang ground, ay nagkaroon po ng thorn. Tinik, mga kapatid. Nung yung lupa ay sinumpa, nahirapan na po na mag-produce ng bunga. Kailangan pang pagpawisan ng tao. Samantalang dati ay kusang namumunga ito at kakain na lamang po ang tao. At higit sa lahat, nagkaroon po ng kamatayan.
Ang reason po ay dahil po sa consequence of sin, yung fallen nature ng tao, mga kapatid. Kaya nakakaranas tayo ng trials. Amen? Amen. Ikaw man ang dahilan, ikaw man ang pasimuno o hindi, matino ka man o hindi, madadamay at madadamay ka eh. Amen? Ito ho ang napapansin ko every time na nagiging masama ang tao. Nung sinuway ni Adan at ni Eva ang Diyos, nung kumain sila ng bunga na nagbibigay ng kaalaman, di todo dinay pa sila, napagtanto nila na sila ay mga hubad. Alam niyo ho, ang unang pinatay, yung hayop na walang kamalay-malay, para lang takpan yung kanilang kahubaran. Nung pasama na ng pasama ang tao sa buong daigdig, sabi ng Diyos, lilipulin ko na ang daigdig na ito dahil sobrang sama na ng tao. Lahat ng mga hayop, maliban doon sa mga sumakay sa arko ni Noah, lahat, mga dinosaur, lahat ng gumagapang, lumilipad, lahat po yun ay namatay. Nadamay sila, mga kapatid. Kaya tayo ho, minsan, kahit anong pag-iingat natin sa buhay, dahil nasa mundo tayo na puno ng corruption, nadadamay tayo. Matino kang citizen, pero yung mga nakaupo halimbawa ay corrupt, damay ka. Kasi yung project na sana ay pampagawa ng kalsada, na sa halip sana ay madadaanan mo ng maayos, pero dahil ibinubulsa ng mga tiwali, ng mga hindi mapagkakatiwalaan, nadadamay po ang mga mamamayan. Tatawid ka ng tulay, yung pala isang bakal lang ang nilagay, gumuho. Nadamay ngayon yung mga tao na walang kamalay-malay. Amen po mga kapatid. So, kung minsan po, nagsasuffer tayo, hindi dahil sa deserve natin o hindi dahil sa sobrang sama natin. Nagsasuffer tayo mga kapatid dahil nandito pa tayo sa daigdig na ito na punong-puno rin po ng mga paghihirap, ng suffering mga kapatid. Amen? So, ang lahat po ng yan, mga kapatid ko kay Kristo, although mahirap, pero the same verse din po ng sinabi ng Panginoon sa John 16:33, na napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Bagamat may mga kapighatian, may mga pagsubok at paghihirap dito sa daigdig na ito, ang pinakamaganda, napagtagumpayan ito ng Panginoon. Dahil siya'y minsang naging tao at ang lahat ng pagsubok na yun ay Kanya pong napagtagumpayan. Amen? Another thing, kung bakit inaalaw ng Diyos na magdanas tayo ng pagsubok, trial is a test. Ito po ay, ano ba yung test sa Tagalog? Pagsusulit, mga kapatid. Sabi po ng 1 Peter chapter 1, verse 7, mga kapatid, sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong, iba pala ito, 2 Peter na pa ito. 1 Peter 1, verse 7. Verse 7, ang sabi po dito, ang ginto bagamat nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. So, para malaman po na tayo po ay pure, mga kapatid ko kay Kristo, kailangan po nating magdanas ng mga pagsubok sa buhay. So, a man's devotion and faith can be measured by his willingness to suffer for it. Amen po. Di ba ho totoo naman? In times of persecution, struggle, and trials, doon po natin nalalaman kung gaano katatag ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Kasi po, bakit? Madali pong maging Christian kapag maganda ang nangyayari sa buhay. Madali pong magpuri sa Panginoon kapag marami kang pera. Madaling sumayaw-sayaw kapag busog ka. Madaling maglingkod kapag mababait ang mga kasama mo. Pero paano po kung hindi ganun ang nangyayari? Magpupuri ka pa ba sa Diyos kahit na may iniinda kang karamdaman? Magpapasalamat ka pa ba sa Diyos kahit na yung prayer request mo tila ba natatagalan at hindi pa tinutugon?
Maglilingkod ka pa rin ba kahit yung mga kasama mo ay hindi mo kasundo? Sabihin nyo sa katabi nyo, maglilingkod ka pa ba? Anong sagot niya? Kala ko ewan eh. Kasi kapag magaganda ang nangyayari po sa ating buhay, madali pong mag-commit. Kapag bless ka, madali kang magbitaw ng pangako sa Lord na, Lord, magbibigay ako. Magpapakain ako sa mga taong yan. Pero, paano po kung gipit ka? Amen po, mga kapatid. So, doon po natin nalalaman. Doon po natin napapatunayan yung katapatan natin sa Diyos kapag tayo po ay sinusubok. Isa pang magandang halimbawa sa mga estudyante kung bakit sila binibigyan ng examination test, mga kapatid. Para malaman kung sila ba ay totoong nag-aaral. Amen? So, kailan ba ibinibigay ang examination test, mga kapatid? After po ng mga lecture, after po ng mga pagtuturo ng guro. Ngayon, bibigyan sila ng mga pointers to review at nasa estudyante na yun kung magre-review siya. Amen? Pero kung pagdating na examination, nangungopia na siya, yung mata niya ay paikot-ikot, di ba po? At meron pa siyang baon na kodigo, nilagay niya pa sa kanyang El Shaddai. At napansin ng kanyang teacher na, ba't pa na yung punas mo ng pawis para kang natataranta? Hindi po, nagpe-pray po ako. Tapos maya-maya nahulog na yung kodigo. O ano yan? Mga sagot yan na, ay, answered prayer, ma'am. Amen? Doon mo malalaman kung talagang naghahanda. Kung talagang merong ibubuga pagdating po ng pagsusulit. Sa Christian life, mga kapatid, halos ganoon din. Inihahanda tayo ng Panginoon sa mga pagsubok sa buhay na ito. Amen po? Sa ayaw man natin o gusto, hindi po natin maiiwasan ang mga bagay na yan na mangyayari po sa ating buhay. Amen? Kaya po yung mga taong nasanay po sa mga prosperity preaching, yung, sino gustong yumaman? No! Yung ang gusto ay puro tungkol sa blessing ang topic, biyaya, wala naman pong problema dyan, mga kapatid. Pero, may iba pa pong bagay na dapat nating paghandaan sa buhay. Amen, mga kapatid? Kaya nga po sinasabi ng Panginoon na yung tao daw po na nagtatayo ng bahay sa gitna ng buhanginan, pag dumating ang malakas na hampas ng alon, agad-agad itong nagigiba. So, prepare yourself for a test. Prepare yourself for a trial. Hindi laging masaya. Minsan nga gumawa ka na ng kabutihan, ikaw pa ang napapasama. Si Paul, ganun din po. Sa kabila po ng mga pagsisipag niya sa pagtatayo ng mga churches, ang kapwa niya Hudyo ang siyang umuusig po sa kanya, mga kapatid. Kaya nga po hindi niya iginagaranti na once na ikaw po ay naging follower ni Kristo, madali ang iyong landas na tatahakin kasi si Paul ilang ulit siyang pinagtangkaang patayin ng mga taong naiinggit sa kanya. Amen po? So, why God allows trial? So, third point, mga kapatid, trials make us humble. Sabi po ng Psalm 119, verse 71. 119, verse 71. Sa akin ay nagdudulot ng mabuti ang parusa. Ulitin ko. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking nauunawang mahalaga ang iyong mga utos. So sabi ng psalmist, bagamat alam kong ito ay iyong parusa, pero naunawaan ko na ang dulot nito sa akin ay mahalaga at maganda. Kaya po, through trials, sa mga pagsubok, sa mga suffering po na atin pong nararanasan, nabibigyan tayo ng disiplina. Amen?
Di ba ho, nung nakaranas tayo ng pandemic, na-disiplina tayong magtipid. Naisip natin na ay hindi ka pala dapat pala gastos ng gastos. Kasi hindi mo alam, bukas iba na yung sitwasyon. Amen? Through trials, mga kapatid ko kay Kristo, nababawasan po yung ating yabang at hangin sa ulo. Kasi ho, alam niyo ho kung bakit? Mabilis pong makayabang kapag anointed tayo, kapag ang galing-galing natin, kapag tayo po ay laging nare-request at nagugustuhan ng tao, mabilis po yung makalaki ng ulo. Pero once po na tayo po ay napapalo, nakakaranas tayo ng trials kung minsan mga kapatid, naaalala natin na dapat lagi tayong nakadependent sa Diyos. Hindi dahil sa matibay tayo. Sabi nga sa salita niya huwag mag-akala na katayo ang sino man, baka siya'y biglang mabuwal, mga kapatid. Amen? Kaya ho, minsan nakakakita po kayo ng mga mensahero. Powerful mag-talk, very inspiring, hangang-hanga yung mga tao, bless na bless yung mga tao. Pero minsan mapapansin nyo, yung sariling asawa, sariling mga anak, sariling kamag-anak, hindi bilib sa kanya. Kasi po, bakit? Kung minsan pambalanse rin yun para hindi lumaki ang iyong ulo. Minsan, napaka-gifted mo, pag nag-pray over ka ng ibang tao, gumagaling. Pero, meron kang sariling anak, pinipray over mo, hindi gumagaling. Bakit po inaalaw ng Diyos na mangyari kung minsan yung ganyan? Para maalala natin na kahit gaano tayo ka-anointed, ka-gifted mga kapatid, ang lahat ng yan ay galing pa rin sa Diyos. Ipinapadaan lang sa iyo. Kaya hindi tayo dapat maging mayabang at mataas ang tingin sa sarili. Amen po mga kapatid. Para maiwasan po na tayo po ay maging judgmental sa ating pong kapwa. Amen po. Sabi po ng Isaiah 57:15, sabi ng Diyos, sa mabababang loob at nagsisisi, ako ay sumasama. So yung mga tao po na mapagpakumbaba, kahit nakakaranas ng mga trials, kahit nakakaranas ng mga pagsubok, hindi sila nagmamalaki sa Diyos. Hindi nila isusumbat na, nag-ika po ako Bakit mo hinayaan na mangyari sa akin? Hindi po, mga kapatid, kasi in-honor niya na ang lahat ng bagay na meron siya ay galing sa Diyos na nagbigay sa kanya. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, pahiram ka lang ng Diyos. Kaya huwag kang yayabang. Amen po, mga kapatid? Kaya ho, magandang paalala po yan kung bakit minsan inaalaw ng Diyos na makaranas tayo ng pagsubok, bagamat nagmimitihi tayong makasunod sa pamamagitan ng paglilingkod. Kahit nga po si Paul Alam niyo ba si Paul? Ano siya eloquent preacher, compared sa ibang apostol, mataas ang kanyang pinag-aralan. Compared sa ibang apostol, siya ang may pinakamaraming church na naitanim. Sa Corinth, sa Ephesus, at kung saan nakarating pa siya ng Rome. Pero, binigyan siya ng tinatawag niyang pamalo ni Satanas. At ilang ulit niyang idinalangin sa Diyos na sana'y alisin ito sa kanya. Sabi po ng ibang mga Bible scholar, ang sakit daw na yon ni Paul na tinutukoy ay epilepsy. Pero wala namang wala namang kasiguruhan yan. Parang nila yun, mga haka-haka, no? Sipin mo ba naman, nagpipreach ka, bigla kang mangingisay. Di ba? Ipinag-pray daw po ni Paul na alisin ito ng Diyos na kanyang kapansanan. Bagaman hindi klinaro ng Bible kung ano yung kapansanan niyan yun. Pero hindi po inalis sa kanya ng Diyos, mga kapatid. At nagsilbing pambalansa sa kanya upang hindi lumaki ang kanyang ulo at isipin niyang siya lang ang magaling. Amen, mga kapatid? Another thing, trials drives us to depend on God. Ang mga pagsubok ay itinutulak tayo, mga kapatid, na dumepende sa Diyos.
Hindi po sa ating mga sarili. Sabi po ng Psalm 73 verse 26, Psalm chapter 73, verse 26. Ang sabi po dito, mga kapatid, puso at kaluluwa kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. So, trials drives us to depend on God. Sa panahon tayo po ay nanghihina, meron kang Diyos na magpapalakas sa atin. Amen po, mga kapatid. Tingnan niyo po, kuminsan, sa pamagitan po ng ating mga pagkakasakit, napipilitan tayong dumepende sa Diyos. Isipin niyo yung babaeng 12 years inaagasan ng dugo. Isipin niyo yun, ang sangsang ng amoy niya. Kung may love life man siya, hindi niya ma-enjoy. Biruin mo, laki kang dinudugo. Ano pa? Hindi siya ina-allowed na mag-participate sa mga religious activities kasi ituturing siyang marumi. At naubos na ang kanyang pera sa pagpapagamot, ngunit hindi siya gumaling, bagkus lalo pang lumala. Pero sa pagkakasakit niyang yon, ito naman ang nagtulak sa kanya para lumapit sa Diyos. Alam niyo kung minsan, kung tayo man ay nakakaranas ng mga pagkakasakit, sudden illnesses, kung minsan ang bigat, kung minsan parang gusto mo nang give up. Pero ito rin po yung mga pagkakataon na mas lalo kang dumedepende at nagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Lalong inayawan ka na ng doktor. Lalong sinukuan ka ng doktor. Lagi mong tatandaan, sukuan ka man ng tao, ang Diyos hindi susuko sa iyo. Amen? Bihira po kasi yung strong, independent na tao na nakadepende sa Diyos Yung minsan kasi kapag malakas tayo, ang hirap natin makaalala sa Kanya. Pag malakas tayo, sumba tayo ng sumba. Woo! Yeah! Di ba? Pero pag may sakit na, tsaka tayo sasamba. Pag malakas, sumba ng sumba, di ba? Ngayon, kahit na may arthritis, pipilitin umakyat sa kaysakat. Kasi gusto niyang ma-pray over siya ng lingkod ng Diyos. Kaya minsan, ito yung nagdadrive sa atin para mas lalo pong magtiwala sa magagawa ng Diyos sa atin pong buhay. Kaya alam niyo, blessing din yung tumatanda tayo Kasi isipin niyo na lang kung lagi tayong bata at malakas, hindi tayo makakaalalang magsusulit pala tayo sa Diyos. Kaya nga po sabi ni Solomon avoid all extreme. Sige, gawin mo lahat ng gusto mo. Pero tatandaan mo, magsusulit ka sa Diyos. Darating ang panahon, tatanda ka at ang lahat ng iyong ginawa ay pagbabayaran mo. Kaya kapag tayo ay nagkakaedad na, pinipili na lang natin yung mga mahahalagang bagay. Hindi na natin lahat pinapatulan. Amen? Makalang nung bata tayo, ang dami natin gustong patunayan. Pero nung tayo ay tumatanda, ang pinakamahalaga na lang pala ay mamuhay tayo na nakalulugod sa harapan ng Diyos. Amen? Isipin niyo yun? Kasi kung habang buhay tayong malakas, talagang magyayabang tayo sa Diyos Kaya nga po pinalayas ng Diyos si Adan at si Eva doon po sa hardin Kasi sabi nila, hindi pwedeng makakain ng bunga ang mga taong ito kasi hindi pwedeng mabuhay sila ng hindi namamatay. Kasi pasama sila ng pasama, kaya pinalayas po sila sa hardin, mga kapatid. Amen. Nandun kasi yung tree of knowledge and tree of life, mga kapatid. Amen? Kaya ito po ay nag-uudyok sa atin para mas lalo pong magtiwala sa Diyos. Kung tayo man ay hinahayaan ng Diyos na makaranas ng mga pagsubok. Sabi po ng Psalm 62 verse 5, tanging sa Diyos lamang ako umaasa, ang aking pag-asa'y tanging nasa Kaniya. And finally, mga kapatid,
trials reminds us that this world is not our home. Sabi po ng Hebrew 13, Hebreo 13, talatang 14. Ang sabi po dito, sapagkat hindi dito sa lupa ang tunay na lungsod natin, at ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating. So kung tayo man po, mga kapatid ko kay Kristo, ay nakakaranas ng mga pagsubok, problema sa buhay na ito, dito lang yan. Amen? Kasi po, bakit? Hindi naman po tayo permanent resident ng daigdig na ito. Kaya po, kapag ikaw ay pagod na sa iyong karamdaman, no, bugbog ka na sa problema, tatandaan mo na yan ay merong katapusan. Hindi po yan mananatili, mga kapatid. Amen? At kahit feeling mo na parang tumanda ka na lang, no, na puro na lang pagsubok, problema ang iyong nararanasan, lagi mong tatandaan na hindi pa rin yan maikukumpara sa mga pagsubok at pinagdaanan po ng ating Panginoon. At ito po ay kanyang napagtagumpayan. Kaya po kapag tayo po ay nakakaranas as a Christian ng mga trials, ng mga testing, mga kapatid, magpasalamat po tayo, be thankful to God, mga kapatid ko kay Kristo, dahil nakikibahagi tayo sa mga paghihirap na pinagdaanan po ng ating Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, okay lang yan. Ibig sabihin, pinatitibay ka ng Panginoon. Amen po, mga kapatid. Kasi alam niyo, pag nakakaranas tayo ng mga pagsubok, doon natin na-apply ang lahat po ng mga preaching, word of God na atin pong napapakinggan. Ang stress lang ba? Doon po natin na-apply. Amen? Sino po yung nakaka-appreciate ng pagmamahal ng Diyos? Ng sinasabi ng John 3:16? Yung mga taong inayawan na ng tao na wala ka ng pag-asang magbago. Puro problema ka talaga. No? Wala ka ng asenso. Pero, pag nababasa mo yung Word of God, ito yung nagbibigay sa iyo ng pag-asa at panibagong buhay o inspirasyon para magbagong buhay. Amen po, mga kapatid? Amen! Kaya po, sabi ni James, ni Apostol Santiago, sabi niya po sa James 1, verse 2-3, magdaranas tayo ng iba't ibang kahirapan o pagsubok, mga kapatid. Count it all joy. Kapag humaharap tayo sa mga trials and testing, sabi po ni James, count it all joy. Magalak kayo kung kayo ay nahihirapan, mga kapatid. Kasi ang pangako ng Diyos dito sa atin, sasamahan niya tayo, palalakasin at bibigyan ng lakas upang ito ay mapagtagumpayan. Amen po, mga kapatid. So malinaw po yung sinasabi ng Apostol Santiago na makakaranas tayo sa buhay ng ito ng iba't ibang kahirapan. Pero ang pangako po ng Diyos, tapat siya kapag tayo ay nakakaranas ng ganito kabibigat na pagsubok, hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Tayo po ay magsitayo sa presensya ng Panginoon. O Diyos, wala kaming ibang pangahawakan kundi ang pangako mo na kahit kami man ay nag-iisa, hindi mo kami hahayaan, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan at ang mga salita mo, Panginoon, ang tangi namin sa ligan. Sa iyo kami lalapit, O Diyos, taglay ang pag-asa, pagpapakumbaba na kami po, Panginoon, ay inyong tutulungan even in the midst of trials, O God. Mararanasan namin, O Diyos, ang pag-abot ng iyong kamay sa bawat isa sa amin. O hallelujah. Panginoon, lumapit sa'yo ang puso kong isa. Ikaw ang aming pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin. Pagkailan pa man, aming kapayaman. Sige, Panginoon, lumalapit sa'yo ang
maraming salamat, Brother Mark.